Masyadong kita yung bunga, di ba? Pupunta tayo dito. So ayan, kitang-kita diba? Yung bunga at napakaganda tingnan yung bunga at masyadong malaman, hindi masyadong kahabaan yung puno niya, pero bumabawi naman dito sa kanyang bunga. So ayan, oh. Tingnan nyo. Bagi ko rin sa inyo kung ilan nga ba na abono ang nagasto natin dito sa ating palayan. Hello mga ka-farmer, no? So magandang araw sa inyong lahat mga ka-farmer. So kumusta kayong lahat na mga ka-farmer? So ayan, so andito pala tayo ngayon sa ating sakahan. So ayan, at maaga tayo rito para tingnan yung sitwasyon ng ating palay. So ayan, so ganito na pala yung itsura ng ating palay. Pahinog na yung stage ng ating palay. So ayan, yan, no, kung mapapansin nyo, yung ating palay ay medyo hindi kataasan yung haba ng ating palay. So ito yung variety na pinili natin na itanim ngayon at para hindi masyadong prone sa tumba. So ayan, at okay lang naman na itanim ito kasi maganda din naman yung uhay niya. So ayan, at kung makikita nyo sa malayo ay medyo yung tingnan natin ay wala masyadong bunga na nakikita. So ayan, nakatago yung kanyang mga bunga. So ayan, at medyo marami yung kanyang dahon or mahaba yung dahon niya kumpara sa kanyang bunga. So ayan, ganyan yung itsura. At ito yung maganda sa palay na ito dahil hindi nga mataas yung kanyang haba at hindi delikado din sa pagkatumba ng ating palay, lalo na pag malakas yung hangin at ulan, at lalo na sa ganitong stage na kaunti ng pahinog na yung kanyang stage at unti-unti nang bumibigat yung kanyang uhay. So ayan, at pwede yan na maaring makakos ng pagkatumba kapag malakas yung hangin at ulan. So ayan, hindi masyadong kita yung bunga, di ba? So ayan, at kung pupunta tayo dito, so ayan, di ba? Kitang-kita yung bunga at napakaganda tingnan yung bunga at masyadong malaman. So ayan, at yan yung sinasabi ko sa inyo na hindi masyadong kahabaan yung puno niya, pero bumabawi naman dito sa kanyang bunga. So ayan, oh, tingnan nyo yung kanyang bunga. So ayan, mga ka-farmer, no, sa ngayon na video ay ibahagi ko rin sa inyo kung ilan nga ba na abono ang nagasto natin dito sa ating palayan. So ayan, so ganyan yung itsura ng ating palay. So ayan, oh, tingnan nyo, sabihin ko sa inyo kung ilan nga ba yung ating nagasto na abono. So ayan, so sa ganitong kalaki ng ating pinagsasaka mga ka-farmer ay gumagasto lamang tayo ng tatlong sako at kalahati ng abono. So ayan, kung ano-ano nga ba yung klase ng abono na ginagamit natin nga mga ka-farmer, no? So ano-ano nga ba yung uri ng abono or klase ng abono na ginagamit natin sa ating palayan. So yun na nga mga ka-farmer, at kasabi ko lang na gumagamit lang tayo ng 3 sako at kalahati ng abono. So ayun, ano-ano nga ba yun na ating ginagamit? So gumagamit tayo ng 2 sako at kalahati ng 14-14. Yun yung ginagamit natin, at saka 1 sako naman ng urea na 4600 na ginagamit natin sa ating palayan. So paano nga ba natin ina-apply ito para gumanda naman yung ating palayan? So yun, una, after transplanting, nasa 10 to 15 days ay maaga nating in-applyan ng abono. Yung 2 sako ng 14-14 ay hinaluan natin ng kalahating sako ng urea para maisabog natin sa ating sakahan. So yan na nga, ito yung resulta sa ating palayan. At pagkatapos naman dun na sa top dress, sa 45 pataas yung bilang ng ating palay or yung edad ng ating palay, ay in-applyan natin ng kalahating urea at saka kalahating ng 14-14. So yun lang yung ginagamit natin sa ating palay mga ka-farmer. So yun na nga mga ka-farmer, no, marami pa ding nagtataka kung bakit
kaunti lang yung abono na ginagamit natin sa ating palayan at ganito pa rin yung resulta ng ating palay. So ayan, dito pa rin yung kaganda ng ating palay. So ngayon mga ka-farmer ay ibahagi ko sa inyo kung paano nga ba natin ito ginagawa. So yun na nga mga ka-farmer, at isa rin ito at makatipid din tayo sa pagbili ng synthetic na mga abono. So ayan, at yun na nga, at dahil nga sa mataba pa yung lupa ng ating palayan. So ayan, at di na kailangan talaga na sabugan ng mga abono, di ka na kailangan na bumili ng abono sa sobrang mahal pa naman ng abono ngayon. So ayan, di mo na kailangan na bumili ng mga mahaling abono. So ayan, at pwede mo namang mag-apply ng mga organic na pataba. So ayan, kagaya na lang din ng ipot ng manok or ano-anong klase ng manure na pwedeng i-apply natin sa ating palayan. At saka pwede rin naman na yung mga lata ng mga dayami, so pwede natin yung isabog sa ating palayan at nakadadagdag din yun ng nutrients ng ating sakahan. So yun lang mga ka-farmer, no, for today's video, at i-update ko na lang kayo sa susunod at kapag magpaani na tayo. So para malalaman na din kung magkano nga ba or ilan nga ba yung abutin natin dito sa ating palay. So ayan, at yun lang mga ka-farmer, no, at sana'y nagustuhan nyo itong video, at kung nagustuhan nyo naman, at sana'y i-like nyo yung ating video, at kung hindi ka pa rin nakasubscribe sa ating channel ay i-subscribe mo na, at click mo na din yung notification bell para ma-update ka sa mga pwedeng i-upload natin. So yun lang mga ka-farmer, no, salamat sa panood, ingat and God bless.